Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jamelia Hope Naronio at ako ang iyong tagapag-ulat sa araw ito. Motibasyon. Huwag matakot sumubok. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Ngayon, itatalakay ko ang kabanatang 38 na pinamagatang Kasawiang Palad. Pamantayan, talasalitaan at kahulugan, pagkilala sa mga tauhan, tagpuan, buod ng kabanata, mahalagang pangyayari, mensahe, aral, pag-uugnay sa kasulukuyang isyong panlipunan, at sa huli ang pagsusulit. Simulan na natin. Talasalitaan, tulisan, magnanakaw o bandido na madalas mangloob at nananalakay sa mga bayan o kabundukan. Gapos, pagkakatali ng mga kamay o bahagi ng katawan upang hindi makagalaw. Bihag, taong hinuli o bilanggo. Lusob, biglaan o marahas na pag-atake sa isang grupo o lugar. Kalupitan, kawalan ng awa. Mga tauhan, Carolino, isang sundalo at ang pangunahing tauhan sa kabanata. Tandang Selo, ang lolo ni Carolino at ama ni Kabesang Tales. Isa siyang matanda na nasangkot sa trahedya ng labanan. Siya ay nahuli ng mga gwardiya sibil at sa huli ay nabaril siya ng kanyang sariling apo, si Carolino. Mautang, isang abusadong gwardiya sibil na Pilipino. Mga bilanggo, mga magsasakang pinaghihinalang tulisan na hinuli at pinarusahan ng mga gwardiya sibil. Sila ay pinaglalakad sa init ng araw, ginapos, at sa huli ay walang awang pinagbabaril sa utos ng kanilang pinuno. Mga gwardiya sibil, kasama ni Carolino sa pagbabantay at pagpaparusa sa mga nahuling pinaghihinilaang tulisan. Ang kabanata ay naganap sa isang daan sa gilid ng bundok. Ang buod sa kabanatang ito, pinagdadakip ng pamahalaan ang pinaghihinilaang tulisan upang mawala ang kanilang mga kinakatakutan. Ang mga dinadakip ay pinahihirapan ng mga sibil na Pilipino. Iginagapos ang mga ito at pinalalakad ng tanghali. Ginagawa nila ng walang anumang paggalang sa init sa tanghali ng Mayo. Nagwika si Mautang na isang Pilipinong gwardiya sibil na may karapatan silang pahirapan ang mga kapalit dahil pare-parehas naman silang mga Pilipino. Maya-maya pa ay may mga tulisan sumusugod at pinaulanan sila ng bala. Nasawi si Mautang at ang ilan pang mga sibil. May nakita naman si Carolino na isang lalaki na may talampas na itinitaas ang kaniyang baril, ngunit di niya ito makita ng maayos dahil tirik ang araw. Nakita ni Carolino ang isa sa mga nabaril nila. Nakita niya iyon ang kaniyang lolo Selo. Tumuturo ito sa talampas na ilang sandali lang ay nawala na ng buhay. Hindi makapaniwala si Carolino na mapapatay niya ang kaniyang lolo. Mga mahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Dinakip ng mga gwardiya sibil ang 6 o 7 magsasaka na pinaghihinala ang kasabwat ng mga tulisan at pinaglalakad sa ilalim na matinding init ng araw. Walang habas na pinarusahan at binugbog ni Mautang, ang leader ng mga gwardiya sibil, at mga bilanggo upang pilitin silang umamin na sila'y tulisan, habang si Carolino nagpakitang pagtutol sa karapatang ito. Biglang sinulakan ng mga tulisan ang grupong mula sa itaas ng bundok. Nagkaroon ng palit ng putok at namatay si Mautang habang nasugatan ang ibang sundalo kasama ang kanilang pinuno. Dahil sa takot, iniutos ng pinuno ng mga sibil na barilin ang mga bihag upang walang makaligtas. Sa gitna ng labanan, inutosan ni Carolino na barilin ang isang lalaki na nakita sa bundok. Nang magtagumpay siya,
Natuklasan niya ang kanyang nabaril ay ang kanyang lolo, na si Tandang Selo. Mga mensahe at aral. Ipinakita ng kabanata ang kawalan ng katarungan at kalupitan na naganap sa ilalim ng kapangyarihan, kung saan ang mga inosenteng tao ay nagiging biktima ng pang-aabuso ng mga may makapangyarihan, lalo na ang mga sundalo at gwardiya sibil. Ipinakita rin nito ang trahedya ng digmaan at ang epekto nito sa pamilya, kung saan ang mga miyembro ay maaaring magsakitan o magpatayan ng hindi namalayan na nagdudulot ng sakit at pighati.